Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto na naman po. Eto na naman ang kanilang fake survey. Naglabas na naman po ng survey etong Pulse Asia mga kababayan. At sa resulta po, makikita natin dito sa ating screen. Ayan. Ang approval rating daw ni Sara Duterte ay 55%. Habang ang kay Pangulong Bongbong Marcos, 36%. Sa trust ratings naman, 54% kay Sara Duterte at 35% kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala ba kayo rito mga kababayan? Mas inaaprubahan, mas nagtitiwala ang natanong nila itong dito po sa 1,200 respondents. Baka mga DDS itong natanong nila. Baka mga utak dilis yung mga natanong nila. Biruin niyo mga kababayan, mas marami ang nag-approve at nagtitiwala kay Sara Duterte. Wala naman niyang ginagawa. Sinong tanga ang mag-approve? Sinong magtitiwala sa isang government official na walang ginagawa? O puro paninira. Puro fake news. At ang dami niyang mga suggestion sa gobyerno na palpak. Ginawang katatawanan na nga lang yan ni Ronald Llamas Ginawa nilang katatawanan Sabi ni Ronald Llamas, napakagaling. Bilib na bilib daw siya kay Sara Duterte. Bakit kanyo? Biruin mo, ang suggestion niya, mga kababayan, ay magpadala ng eroplano sa Middle East para i-repatriate ang ating mga kababayan. No-fly zone nga Delikado nga So, napakaganda raw. Nung suggestion ni Sara Duterte, kung merong merong kung walang gera. Napakaganda, napakagaling, napakamautak, napakatalino ng kanyang suhestyon. Kung kung walang gera. Kaso may gera Subukan mo nga pumunta. Ewan ko lang kung sundan ka ng ng drone at missile ng Iran. So napakagaling daw. At ito pa, dagdag ko pa. Sabi ni Llamas, sabi ni Duterte, kinakailangan daw magtayo ng komite na magkokontrol ng mga prices ng mga commodities dito sa ating bansa dahil nga po sa nangyayaring krisis. Tagal-tagal mo ng Vice President. Ilang taong ka na nakaupo sa gobyerno. Yung sinasabi mo ay trabaho ng DTI. Hindi mo na kinakailangan magtayo ng komite para doon kasi trabaho ng DTI yan. Anak ng teteng ka naman Halatang walang alam sa DepEd, walang alam. Diba? Inamin niya naman na wala siyang alam. Tapos, ilang taong siya umupo sa DepEd, walang nangyari. Diba? Walang nangyari. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 100 billion. 100 billion ba? Walang niya. Hindi pa umuupo, hindi pa alam ang problema sa DepEd. Humihingi na agad ng pera at babaguhin niya raw ang education system sa bansa. Paano mo nakuha yung 100 billion na yan? Saan mo nakuha? Di mo pa nga pinag-aaralan yung problema sa DepEd. Meron ka agad budget, 100 billion. Pera-pera. Walang nga. Takaw talaga to sa Ewan ko ba dito? Tapos ano pa yung sinuggest nito? Alimutan ko na Pero nakakatawa yung mga banat ni Ronald Llamas, bilib na bilib daw. Kay Sara Duterte. Lahat naman ng kanyang suggestion palpak, mga kababayan. Tapos, maglalabas kayo ng survey na ang laki-laki ng, ibig sabihin to, kalahati. Doon sa kanilang tinanong, majority, naniniwala kay Sara. Mga tanga lang, itong mga ito.
Tapos kay Pangulong Bongbong Marcos, 36, 35% yung trust ratings. Eh sino ba nagtatrabaho dito sa dalawa na to? Nagkakasakit na nga Pangulo natin eh. Pero sa kabila nun, nagtatrabaho pa rin. Oh, eto nga pulsation survey na to questionable. Saka wag kayo basta-basta maniniwala sa survey mga kababayan. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Eto pa, meron pa survey Ito pa Meron dami nila survey. Uso ngayon ang survey dito na lang nila mabubudol ang mga tao Oh. Eto mga kababayan. Etong si Dr. Richard Mata. Richard Mata ba to? Yung talunan na tumakbong senator na miyembro ng PADAPA. Oh. Nag-post siya. Ito raw yung survey ng Tangere. At nangunguna raw si Sara Duterte. Oh. 48.4%. Si Lady Robredo, 28.9%. Chis Escudero, 3.5%. Risa Ontiveros, 3.7%. John Vic Remulla, 1.4%. So kahit daw pagsama-samahin, etong boto kay Lenny, Cheese, Risa Ontiveros, John Vic Remulla, mas malaki pa rin ang boto kay Sara Duterte. Ayan po ang kanilang mga fake news. Etong Richard Mata na to, nangarap na rin maging politiko nangarap na rin na pumeso sa gobyerno Wala na bang kita, Dok? Laki-laki ng kita ng doktor siguro gusto na itong mali-malitang kayamanan. Kaya gusto na rin pumeso sa gobyerno. Tumakbong senator. Anong nangyari? Wala, olats. Kala nyo, porke in-endorse kayo ni Sara, mananalo kayo. Eto mga kababayan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta maniniwala dito sa mga survey na inilalabas nila. Mind conditioning lang to, siniset lang yung inyong mga isip. Dito sa sa pinapalabas sila na malakas si Sara Duterte. Dito nga mga kababayan, diyan sa nangyari sa sa Antipolo. Ito yung pinag-usapan ko kagabi, mga kababayan. Guys, salamat doon sa mga nanood ng live ko Medyo nangangapa pa tayo ng live kasi matagal po tayo hindi nakapag-live. Taon na siguro bago tayo nag-live uli kagabi. So natripan ko mag-live. At salamat po sa lahat ng mga sumabaybay dun sa ating live. Grabe. Kaya lang, di ko naayos Yung mga comment dun, mga English, mga kababayan. Gulat ako Sabi ko, etong ating mga subscribers na wala lang ako ng mga ilang buwan English speaking ngayon pala nakatranslate sa English yung mga comment. Hindi ko naayos. Walang dyan. Pero salamat po ng sa lahat po ng dumalaw sa ating live kagabi. So, eto mga kababayan, tingnan niyo yung fake news nila. Atty. Mark Tolentino, sino yan? Abogado sa SMNI. Nag-post siya ng survey results bago yung eleksyon. Yan po sa pagka-congressman 2nd District Antipolo. Red Leaga, ito po yung tinaas ng kamay ni Duterte, ni Sara Duterte sa kanito Pacquiao. Tinaas nila yung kamay nito, Red Leaga, para sa congressman, 2nd District. Si Bong Acop, 20% daw. Red Leaga, 78%. Kung titingnan ninyo at paniniwalaan ninyo, ang mangyayari, lalong-lalo na yung mga tao na dalawang isip. Pag nakakita to, kay Leaga na tayo para sigurado. Ganon kasi minsan mga Pilipino no? Guys, yung mga mindset natin ng ganon, baguhin natin. Yung bang kakampi dun sa mananalo. Pero ang totoo, ito po ay mind conditioning lang. Kagaya na ito mga to, mind conditioning lang po yan. Pati ito, mind conditioning lang po yan. Ito. Hindi yan, siga dun yan. Ito pala. Ito mga kababayan, mind conditioning. 78% kay Leaga, kay Bong Acop 20%. At salamat na lang sa mga taga Antipolo 2nd District. Salamat sa inyo dahil hindi kayo nagpabudol dito sa kanilang survey. Hindi kayo nagpabudol dito sa kanilang fake news. Kasi mga kababayan, after po ng election, ang wagi po ay si Bong Acop. And take note mga kababayan
Ang boto po ni Bong Acop 60,000. Ang boto ni Liaga 12,000. Oh. So itong kanilang pa-survey kabaliktaran po ng aktual na pulso ng bayan. Kasi nung after ng election, nagwagi po si Bong Acop by landslide. Pero dito sa kanilang survey, landslide si Liaga. Ang nangyari, after ng election, nilaga na. Nalagas etong si Liaga. Kaya siguro kalmang nalagas na yung buhok. So mga kababayan, itong ginagawa nila, mind conditioning. Huwag po kayo maniniwala kasi kagaya po ng halimbawa natin dito sa nangyari sa Antipolo, kabaliktaran po ang totoo. Kabaliktaran po ang nasa ground. Yung totoong buhay. Kabaliktaran po. Kaya ito, huwag kayo maniniwala dito. At dito, huwag kayo maniniwala dito. Kung 28.9% lang si Leni Robredo, bakit tinitira nyo agad si Leni Robredo? Kung 28.9, wala kang pag-asa, pinag-ayabang pa ni Mata na kahit i-combine pa ang mga boto ng mga kalaban ni Sara, hindi pa rin naabot. Bakit? Ito tanong ko sa iyo, Mata. Bakit tinitira nyo si Leni Robredo? Bakit kayo natatakot kay Leni Robredo kung sa tingin niyo pala, sa survey, sure na si Sara Duterte? Binabanatan nyo? Bakit yung mga trolls, yung isang bingot ninyo na membro ng Banateros, binabanata si Leni? Yung mga trolls ninyo na DDS, binabanata si Leni. Bakit? Kung talagang ganyan ang resulta. Kasi alam ninyo na etong mga resulta ninyo, ano lang yan, pinapalakas nyo lang yung loob nyo. At hindi yan ang totoo. Mind conditioning lang ang ginagawa ninyo. Eto pati to. Kaya, dito kayo, matuto, mga kababayan. Sa kanilang survey, panalong-panalo si Liaga. Pagdating po ng eleksyon, tambak na tambak po. Winner by landslide, etong si Bong Acop. Kaya kahit taas ng kamay Sara Duterte, mga kandidato, wala na po. Wala na pong power o endorsement power. Ano ba tawag doon? Yung mga ganon, wala na po si Sara Duterte. At bilang pagtatapos, pakinggan natin si Larry Gadon. At siguro napanood ito yung video ko kagabi. Kaya gumawa din ng video tungkol dyan kay Sara Duterte. Kasi nahalimbawa niya rin sa Maynila. Hinalimbawa ko sa Maynila, di ba? Tinaas niya yung kamay ng mga kalaban ng mga congressman doon. Ni Valeriano, ni Joel Chua, ni Benny Abate. Tinaas niya yung mga kamay ng mga kalaban nila. Anong nangyari? Talo. Panalo pa rin si Benny Abante, Joel Chua at si Kong Valeriano. So wala na pong wala na po siyang power. Yung pagtaas-taas ng kamay, wala yun. Wala na po, wala na silang kapangyarihan na mag-endorso. Wala na pong epekto yung kanilang endorsement. Bilang magtatapos, pakinggan natin si Larry Gadon. Napakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Napahiya. Ang endorsement daw ni Sara ay may kiss of death! Kiss of death daw. Kapag nagpataas kayo ng kamay kay Sara, polats kayo. Sabi nga nung iba, may sumpa eh. Nabasa ko yung comment kagabi nung nag-live ako, may sumpa raw itong endorsement ni Sara. Kaya, tingin, tuloy na natin. Pakinggan natin si Gadon. Si VP Sara doon sa kanyang inendorso na kandidato sa Antipolo City 2nd District Special Election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto nang nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Ito ay nagpapatunay lamang na walang boto ang Duterte sapagkat kitang-kita dito, for every 10 voters ay 8 ang bumoto kay Acop at 2 lamang ang bumoto doon sa kanyang katunggali. Ibig sabihin nito, walang endorsement power si Sara na kagaya ng ginawa din niya doon sa Manila na siya ay nangampanya rin against
Benny Abante and Joel Chua, pero panalo pa rin sila. Kaya yung sinasabi dyan ng kanyang mga DDS camp na ang mga mag-i-endorso sa impeachment ay matatalo sa 2028. Walang katotohanan yan, napakalayo sa katotohanan. Ito ay sample na nga lang itong sa Antipolo na 8 votes out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya, 60,000 si Bong Ako at 12,000 naman yung kalaban. Ang ibig sabihin nito, talagang tambak, landslide, tambak na tambak. Ibig sabihin nito, walang appeal ang endorsement ni Sara. Kaya nga ito yung sinasabi ko, na sa 2028, yung kanyang ambisyon na magpresidente ay walang mangyayari dyan sigurado sapagkat ang mga taong bayan ngayon ay alam na kung ano ang ugali niya, kung alam na ang kanyang mga katiwalian, at alam na ng mga taong bayan na siya ay boba at tanga. Kaya hindi yan pwedeng manalo. At yung pananakot nila na lahat ng boboto sa impeachment kay Sara ay matatalo sa 2028. Ilang beses nang napatunayan yan na walang epekto yan, pananakot nyo. Yan ay imagination nyo na lang yan. Nagpapalakas lang kayo ng loob para sinasabi nyo, number 1 si Sara, pinakamalakas si Sara. Ang totoo niyan, hindi. Kaya nga siya hindi tumakbo noong 2022 ay dahil alam niya na wala siyang boto. Kaya nga nag-vice siya kay BBM para siya ay siguradong manalo at halos wala siyang gastos at pagod dahil kasi ang nagtrabaho noon ay ang lakas na ang campaign manager naman ay si Martin Romualdez at ang campaign manager naman ni BBM ay si Ben Abalos, si Benhor Abalos. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ninyo na yan na napakalakas nyo. Ang totoo niyan, saan pupulot ng boto si Sara? Sa mga parte ng Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray na mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, walang botong makukuha si Sara. Natural, kasi gusto niya ipapatay si BBM, si Lisa at si Martin at gusto niya ipatapon yung bangkay ni former president or the late president Ferdinand Marcos Sr. Kaya saan siya pupulot ng boto? Yun ang mga pinklawan, yung mga dilawan, natural, hindi rin siya dadalhin dahil kasi meron sila nandyan si Madam Leni Robredo, si Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, si Senator Coco Pimentel, at meron pa silang pwedeng makonsider na iba pa. Yun namang mga kaliwa, hindi naman sila rin ibubutol dahil galit na galit yan kay Duterte at saka kay Sara. Papanig yan, sigurado, sa Liberal Party, itong mga dilawan. At yung iba namang mga political parties ay siguradong makikialyado sa either sa administration or sa opposition sapagkat siyempre gusto nila magpasok ng mga kandidato nila para sa pagkasenador at para meron din silang mga network pagbaba sa lokal. Kaya walang boto yan si Sara. Saan pupulot ng boto yan? Nako, mag-isip-isip nga kayo. Yung pananakot nyo ay ilang beses nang napatunayan. Walang boto si Sara, hindi mananalo yan. Yung sinasabi nilang malakas sila o yung number 1 siya sa survey, yung fake na survey naman yung Pulse Asia tsaka yung False Asia at itong SWS, mga bayaran lang yung mga propagandista na yan. Kaya wag na wag kayong maniwala dyan. Ito na, napatunayan na. Kay Benny Abante, kay Joel Chua, at ito kay Bong Ako. Walang boto si Sara. Okay, so yan mga kababayan. G na G. Si Larry ka doon dito kay Sara Duterte. Sa totoo lang naman kasi, wala naman na po talagang dating etong si Sara Duterte. Yung sinasabi nila na laging lamang sa survey, mga ganito. Ito. Nako, kalokohan po yan. Sabi nga ni Gadon, mga bayaran to mga survey na to. Wag po kayo magpapabudol dito mga kababayan Maging lesson na sa atin ito yung nangyari dyan sa Antipolo. Nagpapalabas sila ng mga survey na lamang yung endorsement ni Sara, in-endorse ni Sara, pero pagdating po ng eleksyon, landslide pong talo. Landslide po yung kalaban, panalo po si Bong Akop dito sa in-endorse ni Sara Duterte at ni Attorney Topacio. Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala rito. Niloloko lang po tayo ng mga survey na yan. Doon po tayo makinig sa tao dyan po, sa paligid natin. Huwag po kayong magbabase dito sa survey. Kalokohan po yan. At simula dito, at nung nangyari sa Maynila, ikatunayan lang po ito na wala ng endorsement power etong si Sara Duterte. At mas lalo na si Topacio. Pasigaw-sigaw pa siya Kala mo kung sino. Siya nga, tatapong senator. Ewan ko kung manalo yan. Ewan ko lang kung may bumoto. So, yan lamang po mga kababayan ang ating update. Nagsisimula na sila magpakalat ng mga fake surveys na kung saan lamang na lamang daw si Sara Duterte. Pero sa totoo lang mga kababayan, ito po ay mind conditioning lang. Kaya yung isip po natin, huwag po nating hayaan na mabudol. Netong nilalabas sila mga survey, netong mga DDS na ito.
Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.